Ito, Sir Ronald, so in the previous episode, we were talking about the disintegration of the unit team, Duterte being the worst president ever. I think we more or less agree that he's the worst president ever, although Marcos Sr. is not too far away. But going back to this, ang issue kasi natin, Sir Ronald, ngayon is parang ang dami nagmamalinis ngayon. Even if the brazen crimes of the Duterte is being exposed, huwag natin kalimutan yung mga enablers, including yung mga technocrats, including yung mga walangyang mga oligarchs, mga walangyang mga trapos, all of them who were laughing and cheering on and clapping on Duterte's antics and worse, 'di ba, Sir Ronald? Yes, no, yes. Lalo na yung mga cabinet secretaries ni Digong na sa ngayon ay parang puro tahimik na. 'Di ba? Puro tahimik na, no? Anong ginawa nila nung panahon na 'yan? That 6 dark years. Anong ginawa nila? Hindi lang yung usapin ng corruption, kung hindi itong pagwasak ng ating mga institusyon. Hindi lang these thousands of extrajudicial killings. Kung hindi yung talagang pag-undermine nung kakaunti na lang na strength ng ating pagiging isang nation. This cabinet ministers, these guys should be held to account. Dapat hindi sila kwan lang pabayaang to go Wait, silently into the night, senator yata yung iba no? dyan, 'di ba? Na tahimik ngayon. Oh, Kasi yung isa hindi yes. tahimik, yung isa medyo maingay ngayon, dami niyang ginawak, Oo, 'di ba? yung iba Pinag-aaral. nagtatrabaho sa mga taipans, yung iba nagtatago dun sa mga oligarchs, no? Para hindi sila tugisin, di ba? So, ito dapat kuhanin ito, singilin yung mga yan para hindi na maulit. Parang ang mangyayari kasi, they can get away with it eh. Parang everybody, all of them can get away with it, no? Yung sinasabi ng iba, hindi, wag na, matanda na. Uy, wag na, tahimik na. May Uy, neck-brace wag na na. yan, may wheelchair na yan. Oo, hindi pwede. Hindi pwede, Pero no? Ronald, may nakaguess yung PW. Just to be clear, wala na po siya. Natanggal na siya, Ronald. Hindi na siya kasama sa slate. Na-let go na Si- si PW. Wala na siya sa, ano, sa amin. Sino, sino? Si PW, yung columnist na, ano, Digong, Ah, wala na siya, wala na siya. oo. Wala Hindi, na siya. pero, yeah. Pero kailangan pa rin siyang Oh, katali. kailangan pa rin tawagin kung saan siya Lumipat ngayon. yata siya sa ibang dyaryo eh. Yung mga, O, ano, lumipat siya sa ibang newspaper. Paano, nabasa ko pa siya last week eh. No? so So, pero oh, hindi na siya sa amin. Hindi na oo, siya sa amin. oo. Oo, Yeah. wala na. Nag-guess ng tao, matatalino mga followers. Oo. At Ronald. Oo. pero nung todo depensa niya kay Kwan, todo depensa niya kay Tigo, nandun siya sa inyo. May mga business forum charot pa siyang ganyan, 'di ba? Oo, oo, grabe. Ay, nagbalakanyang siya, 'di ba? Nag-speech pa siya sa Oh, Malacanang. napaka Kayo. ganyan. Napaka self-righteous nung kanyang pagdepensa kay Kwan, kay Digong noon, no? Gusto kong Parang balikan siya yan. yung munti ko sinabi. Siya yung afam version ni Harry Roque. I mean, nilaglag na natin. Siya yung afam version ni Harry Roque, 'di ba? Sa totoo lang. Oo, 'Di ba? Yung oo. parehas na enabler, Oo, apologist. talagang Kwan, oo. Hindi si Kaya, Tiklaw. Ano ba kayo? Hindi. matagal na matagal yun. PW ba yan? Ang dami nagko-comment. Parang naging PW. Baka ano. Ano yun. Um, okay, okay. Ganito. So, kanina ang tanong ko, hindi si Andanar nasa China pa yata, pero nawala na yata ang trabaho si Andanar. Nagba-vlog na lang yata sa Beijing. But anyway, balikan natin ito. So, the question I said is, Di, di ba, Ronald, lahat naman tayo, matagal natin sinasabi, hindi yung tatagal itong unit team na yan dahil it's a alliance of inconvenience. It's predator versus alien, di ba? Hindi talaga tatagal yan. But, medyo grabe yung disintegration niya at ang bilis ng disintegration niya, di ba? So I said, Ronald, and you partly agreed with me, which is part of that is dahil nag-withdraw na yung genuine opposition from the field, hindi na threatened si Marcos. Sa akin palagay, that gave Marcos a feeling of confidence to try to repaint himself as a reformer, charot, charot. Yung mga, he felt confident and all. And I think as he tried to do that, he really alienated the Dutertes who thought, ano lang to si spoiled brat, pwede nila. So you get what I'm saying? It's one thing leading to the other thing, right? It's this parang game theory to, di ba? Because X did this, Y did that, therefore Z responded that way. So yun yung algorithmic interaction na nakita ko. So for me, Yeah. ironically, yung withdrawal ng genuine opposition into social media, into traveling, fellowship, whatever, kinda accelerated itong, let's just call it inevitable divorce. So this divorce was about to happen. For me, it was a force accelerator. Yun yung argument ko, Ronald. I don't know what's your Kaya, take on this. kaya sinabi ko na yes and no dahil
Yes, halimbawa, kung yung ating pink wave no, naka 15 million votes at hundreds of thousands ng mga volunteers and mobilizations ay ah, pinamunuan even after the defeat at unti-unting kinonsolidate at i-harness papunta sa midterm, no? Kahit ginawa yan, no, na tingin ko hindi ginawa at nasayang, it will still take time para sila ay makonsolidate. Dahil galing ka sa defeat eh. No? Ang mahalaga lang ay pamunuan mo sila during these dark times, no? Bigyan mo sila ng what is to be done and provide a leadership. But even then, it will take time. Dahil nga talo ka eh, no? Talo ka. At yung midterm ay 3 years pa since 2022. Kaya hindi siya masyadong variable dito sa naging attitude ng unity team na agad sila nagbakbakan. Mas ang dominant na dahilan ay wala naman talagang foundation yung unity. 'Di ba? Not even, sabi nga ni Vice President Sara, not even friendship. Not even friendship. Wala nang ang platform, wala nang ang ideology, wala nang ambition, no? Wala pang friendship. So, ibig sabihin it was just a hot air balloon waiting to explode. Pero yung ikatlo na mas mahalaga, ambitions. From the very start, nakita mo na yung pag-dominate ng ambitions. It was from the very start 2028. First SONA pa lang eh. Nung hindi nakuha ni Sara yung defense portfolio, nung hindi nakuha ni Gloria Macapagal Arroyo yung speakership, Leadership. Yung hindi nung out, minention sa SONA, yung federalism drug where yes, nagalit si yes. Iboloy. Tapos, Oo. yes. Tapos nung first zona pa lang ay nakita mo nagda-divert na away from the previous policies of the government si BBM, no? At panghuli, yung presidential sister, halos open na yung kanyang away with the first lady, no? That was the first month of the Marcos government. That was the first month. So, ibig sabihin, hindi malaking factor yung opposition. Even if the opposition scaled up after the defeat, even if they did, which will take time, ay ang pinaka-dominant talaga ay itong apat na variables. No? At ang pinakamahalaga dyan ay ambition. No? Dahil from the very start, tinalikuran na nila yung agreement na si Sara ang successor. No? From the Ako, very Ronald, start. I would say Yeah, yeah, hubris yeah. on the part of Duterte's was probably even a bigger factor. Dito agree ako kay Mark, 'di ba? 'Di ba Mark, sabi mo, minsan na-shock ka na how shooting in the foot ang modus operandi ng mga Dutertes. Parang you're already in, sabi mo nga Ronald, 'di ba? Anong advice ng tatay mo sa akin? When you're deep in something, wag ka na gumalaw. Ito mga to hindi lang Don't gumagalaw, make nagpapareho lang. waves. When you're Exactly. 'Di in ba? deep, 1, 2, 3, 4, 'Di ba? don't make waves. Ito mga to, nagtatumbling pa, di ba? So, Mark, can you tell me about yung... Nagtatapisaw. Yun Nagkaganon, nga no? eh. Mark, are you shocked by the hubris of Duterte's? Na parang alam mo na nga natalo kayo dito, wala kayong laban kayo, ano, lalo nyo pang ano, you make it worse for... Baka they were believing their own hype eh. If they were They drank yung their sarili own mong echo Kool-Aid. chamber, yung kasi for the longest time takot lahat magsalita dahil sa social media eh. Kaya nga nung unang taon, naalala niyo nung earlier this year and late last year, nung kausap ko, nagulat ako nung kausap ko yung mga congressman na hindi na kami takot sa andi, atakihin nila kami. Hindi na eh. So siguro iniisip ng mga Duterte na they can bully anyone. Di ba yung ginagawa nila ngayon, yung relo ni Stella, relo ni Abante, ganon. So, akala nila gagawin nilang lahat yun eh. Pero hindi eh. Hindi eh. Yung nga, pag bumangga ka sa iyo ko nakuha yun, yung wall of katrapuhan. Diba? Pag doon ka bumangga, di ba? No amount of Wala kang panalo bashing and dyan. ano. That's the ultimate wall. The great wall of Trapones, di ba? Yeah, yeah. Oo. Kaya siguro up to now, they still believing na ano. And magaling naman talaga sila sa social media, pero yun nga, matagal pa presidential elections. They have to survive up to 2028 to Saka even Mark, have the a game chance na has makabalik. evolved, di ba? Mark, the game has evolved. You know, dun sa mga nagkikriticize kay Mark, not naman too many, but just to remind you, one reason na yung mga katulad namin ay nandito na active na sa social media is because of Mark. Because si Mark mismo nagsabi, Richard,
bakit hindi wala kayo sa YouTube? Of course, medyo present naman ako sa iba, Twitter, Facebook. Pero sabi niya, bakit wala ka sa YouTube? Andyan na yung labanan. So, thanks to you, Mark, naging active ako. And then, thanks to sa kabilang channel, sila Kristan, sila Christian, lahat yan, di ba? Now, medyo patas na yung laban sa YouTube. Actually, Oo. probably even more in our favor. Kasi that's where the brainwashing happens eh. Magugulat ka din eh kasi kung ano yung talking points na sinasabi ng mga vloggers nila before, ganun yung sinasabi ng supporters nila eh. So kailangan may pantapat ka lang, kailangan may ano ka lang, na you need to be where they are. And then, like I said, kaya ngayon, ang call ngayon is sa TikTok kasi mukhang doon sila nakafocus, doon sila lumalakas. So, kailangan matapatan din ng mga reasonable voices at yung mga voices coming from good people. Salamat sa iyo, Mark. Speaking of you, Mark, kanina, sorry, I had to cut you in the first episode a bit. You mentioned Chel Jokno and the inspiration he brings for Akbayan. Let's talk about that. Okay. Yun. So, anong araw ba sila, Chel? Monday ba o Sunday? Hindi, 3 days ago lang, di ba? 3 days ago lang, hindi ba pang ano lang yung Hindi, Wednesday? basta yung araw na yun, yung araw na nag-file Midweek sila. yan, midweek bro, midweek siya. Oo. Monday. So, nung araw na nag-file sila, sumama ko, kinover ko. Kasabay pa ni ano eh. Nandun sila Abalos, tapos nandun sila Revilla, nandun sila ano. Pero yung energy na dinala ni Chel sa Akbayan Party, kumbaga ang laki na ng momentum dun sa ginagawa ni Risa eh. With yung the investigations and all that. So, Risa is already fast becoming kumbaga rising star din among the senators ngayon. Pero nung pagpasok ni Chel, kasi ano eh, kasi ramdam ko yung pain ng mga kakampings na gustong makita si Chel as senator na nakadalawang talo na and seeing yung mga ibang senador na pumapasok na kung ano-ano lang ginagawa and yung isang Chel Jokno na maayos, na matalino hindi makapasok. So ngayon nagkaroon sila ng chance to put him into power, put him into office, di ba? Simula muna sa Congress and I'm sure he will do a lot of great things dyan sa Congress. And suddenly, Akbayan is favorite para makakuha ng maybe 2 or who knows, baka 3 seats. Diba? Kaya napakalaking ano. And gusto ko din idagdag on the same day. Kasi yung Akbayan nung umaga and then before lunch, gusto kong i-ano din, ito, naka-pink na si Senator Bam. Diba? Galing mo bro, actually I was about to mention that. Ito na talaga, Lenny endorsing the team that Risa is leading. Bam! Mukhang nakinig yata siya sa atin bro. Sabi ko, ba't di siya nagpipink? Di ba? Ba't di sila Hindi nagpipink? na, hindi na Immediately white. nagpink. Di Hindi ba na white. immediately nagpink? Of course, sabi naman, nag-take credit lang where we are being half joking. But seriously, di ba? I think that was great for Bam to do, Mark, right? Hindi kasi yung sinasabi ni Sir Ronald na after the election, walang nagtuloy, walang nagka-grassroots, So at least ito na eh. Ito na eh. Siguro nakakuha niya yung basbas from Lenny or kung sino man ang magbabasbas dapat dun sa kulay na yan. Pero siya na yung magpapatuloy nung ideals nung Pink, ideals na pinaglaban nung 2022 elections on the national stage. Kasi si Lenny, gagawin niya yung mga yon sa Naga. Pero sa national stage, mukhang si Kiko na yung magtutuloy. And noong 2022 naman, campaign manager naman siya. So if there's anyone na may karapatan to continue yung color, si Kiko yon tsaka si Bam. Yun. Si Kiko, kulay green na, na. So ang ganda nung yung symbolismo sa logo niya, 'di ba? Kasi yung pa rin yung blue, pero yung pink, tapos yung yellow Galing, di dun sa ba? Ang Kiko. ganda, ganda. Tsaka parang gumagawa po si Bam Aquino ngayon sa Ronald, ah. Parang bumabata siya ngayon, ah. Ano bang ano natin dyan? I wouldn't know. Ay ba? Baka naman Baka may baka beauty naman ano ka sa kanya. Beauty advice. o baka naman parang hinintay niya na yung pag-filing niya, doon niya ilalabas yung kulay pink ulit o ano. Pero either way, I'm happy nga na may Galing, galing. nagtutuloy. Good, good. Kasi the songs, the branding, the energy, yung mga artista, yung mga ano. So hopefully that could all contribute Sabi nung para isa, magkaroon ng hindi na fighting siya chance Bam ito. Aquino. Hindi na siya Bam Aquino, Buff Aquino na daw. Buff Aquino. Pero sana Medyo kasi, healthy na siya. sana dahil tag team sila ni Kiko, sana parehas na sila ng kulay. Parang anong ibig sabihin ng green ni Kiko? Farmer. Farmer, Dahil tsaka sa lasal. agriculture yun. Tsaka Agriculture. lasal. Tsaka lasal, no? So, di ba?
Pero Sana mag-green pink, di ba? Pero ayan. Green pink. So Ronald, the boss Ronald, what do you think about now Lenny, yes, pushing back against what Trillanes said, but more or less saying naintindihan ko si Trillanes, Riza coming in. Do you think that finally it's coming together? Finally, there's a constellation of forces coming together, I don't alignment of forces. You think that there's a chance finally? Kasi diba, obviously, if even half of the pink movement comes together solidly, that will be a huge boost for their candidates, the good candidates, the progressive candidates. what do you mean forces? Because Oh, that Lenny is now openly yeah, supporting them. yeah, yeah, yeah. You get what I'm saying? Yun, And then yung in Hidwaan that medyo in that naayos sense. na. In that Oh, sense, no? Lenny, Risa, Laila, hindi yung original Tres Marias, no? But they will be more active now para doon sa dalawang kandidato nila. Si Kiko at saka si Bam, no? Pero Mm. with other forces joining, I doubt it. Kabayan Black, Kalyuk, Si Heidi, etc. pag-usapan natin, ano Richard. nga, actually, Baka thanks si Mark. Kanina ka pang sobrang yeah, galing na intervention. Yeah, eh, Heidi baka Mendoza. Let's yeah. talk about her. Baka, Shouldn't she be baka also baka si there? Heidi, no? Baka si Heidi. But even then, no, wala pang nilapit na yan pero wala pang sagot eh. Wala pang sagot, no? Dahil when you run for the Senate, no? Parang halimbawa kami kay Risa, mahabang proseso 'yun eh. It was a long process, no? Ganun din yung ang nangyari kasi kay Heidi, parang yung ginawa ni Lenny, no? Nag-decide siya during the filing Last minute. itself, no? Yung Oh. medyo kaya yung iba medyo uy nagulat, no? Nagulat because hindi ganun kadali eh na to prepare for something, no? At syempre ihahanda mo yung narrative, ihahanda mo yung machinery, ihahanda mo yung resources, no? Marami kang ihahanda eh. Ronald, Kaya wag mo sabihin niya nasasaktan si Mark kasi si Mark is Oh, playing it ganun din by ako eh. ear. Parehong-pareho eh. pero iba yung mundo ni Mark eh. Siya talagang social media siya. Eh. No? Disruptor ka kasi, Mark. Disruptor. Dun siya nanggaling, dun siya nananatili at dun siya pupunta. No, Oh, pero I would like to for others, I iba yung pinanggagalingan namin eh, no? Mas kwan kami, we prepared the kwan eh. There's going to be a lot of moving parts. So we prepared those parts, no? Yun yung kaya hindi kami sanay nung overnight nagpapadala. biglaan, oh. Oo. Ako naman ang sasabihin ko naman dito kay Miss Heidi. Ito yung kailangan ginagawa ng pink movement eh. Kung ano man yung tawag sa opposition ngayon, kung pink man, it's easier to call everyone pink na lang eh. You need to develop new stars eh. You need to develop mga bagong mga kumbaga parang pangat sabihin yung celebrity, pero yan yung mga talking heads mo, yan yung mga parang kung ano nangyari kay Chel Jokno, paano siya nag-develop into one of the tinitingnan ngayon na leaders nung pink na group. Si Heidi could be that also eh. Kasi yun nga, ang dali nang ibenta yung sa kanya kasi anti-corruption eh. May record siya, may ano siya. So, Pero Mark, two-edged yan eh. No? Kung medyo may kaunti ka, halimbawa, maka 1 million votes ka, medyo desente. Pero kung yung boto mo ay sobrang baba, baka magka PTSD ka. 'Di ba? Yung baka hindi maganda for you, no? Kaya dapat kasi merong margin na irerespeto ka. Eh. Mahirap kung masyadong maliit. Kaya masyadong maliit. kaya Oh. kailangan may kaunting preparasyon eh. No, may counting. Iba again sinasabi ko, iba yung mundo nyo sa social media. No? Iba yung disruption diyan eh. No? Na nangyayari. Pero iba kasi Gets. yung wala ka namang SOCMED, 'di ba? Wala ka namang SOCMED, wala kang partido, wala kang yung ganun eh. Tapos bigla kang magfa-file. Then ako, I will help her definitely. Pero ang sinasabi ko lang ay two-edged 'yan, no? Kung sobrang liit, baka diyan matatapos prematurely yung kanyang future. No? Kung siya ay medyo decente ng kaunti yung makuha, then it's a good start. Yung kumbaga magmamarka ka, Yung 'di first, ba? ano, no? Oh, yung Magmamarka ka. first na. Pero kung Gets. sobrang liit yung makuha mo, ayoko kasing diyan mag-end yung political future ni Heidi. Ako naman kasi, ang nakikita ko sa kanya, Mm. this could start yung kanyang ano sa social media naman. Kung hindi siya nag-social media before, mapipilitan siya ngayon, kung matalo man siya, kung ilan man yan, baka she's another talking head para sa
sa side Pero ng Ronald, Pink. sorry Mark, but I think Ronald is hoping na hindi lang siya maging talking head. Marami na kaming talking heads, di ba? I think what we need are people in the ring. Di ba? Puro na tayong mga analyst lahat eh. It's like boxing. We're all boxing analysts. But Ronald is saying we don't need more boxing analysts. We need boxers. At sana hindi sablay yung first entry, first round. Para may 12 round pa mamaya. Di ba Ronald? I think that's my reading eh. Na Yes. she's too Yes. precious to just Yeah. make a splash and then wala na. Di ba? Sa akin pwede mga trial and error eh. Flash in the pan lang. Si Miss Heidi, baka iba. Pero Oo. wag maano na tumubok ng tumubok. Kasi hanggang makahanap ka ng mga bagong next generation of stars. Kasi yun naman ang inaano ng iba. Yan na naman. Si Kiko na naman. Si ano na naman. Si mga from panahon ni Pino. So yun lang naman sa akin. Pero gets ko din naman na baka after this experience, ma-discourage na si Miss Heidi, sayang yung kanyang expertise. May gusto din ako idagdag. Mas gusto ko alagaan siya, no? Alagaan siya. Kaya, halimbawa, kung nag-start kami a year earlier, so ibang usapin 'yon, no? Yung so alam mo kung ano yung mga pressure points, ano yung inflection points na tinatawag ng mga PR, no? I-create mo 'yan. Ano yung narrative, no? Dahil meron na siyang mga defining moments before, eh, 'di ba? Pero she was always civil society, no? Hindi siya pumasok sa ganito. So kung siya ay pumasok talaga dito, alagaan, no? I-prepare, no? Ganun. Pero nandiyan na yan eh. So tutulungan na natin siya, no? Ayun lang, sabi ko lang, two-edged siya. Richard, may dadagdag din ako isang senatoriable na ngayon sa social media, ito. Kita mo na to? Natutuwa akong tatakbo kang senador. Si Luke. Kasama na si Christian kanina, di ba? Si Luke Espiritu sa kanyang TikTok account. So ano kumaga yung kanyang social media gumaganda na rin. Namarka na siya ng last elections at saka malakas na siya ng boses for labor, di ba? Yes, oo. Pero itong style niya na to, bago lang din siya sa TikTok eh. Kumaga bago lang siya na nagpapainit ngayon sa TikTok. Pa-forward mo sa akin, bro. Oo. Parang style di ba yung pinakita ko yung kay Eli San Fernando? Yun nga, I think Eli is setting the tone na, Eli is setting the tone. Ngayon, ganyan ang ginagawa nitong si Luke sa TikTok. So, medyo excited din ako dun sa mga possibilities ng isang labor leader na may ganyan, na may page na alam yung laban niya. So, he could be another voice for the progressive movement or sa pro-labor movement. Yeah, not necessarily senator. Baka lang siya ma-red tag sa kanyang mockup na may pula. Ano siya, Vietnam yan, Ronald. Vietnam yan, hindi China. Meron din akong ganyan, may Vietnam ako at China, pumipili ako. Depending on my destination. Parang hindi malalaman ng tao yung difference. Yun lang. Tayo lang ang makakaalam. Yun lang. Kasi nakikita ko yung difference ng Vietnam at China. I think we're good on this. Let's just go to a short episode lastly. Nograles, we also correctly predicted this, will finally go head-to-head with the Dutertes in the upcoming battle for Davao. Maraming salamat guys. That was a very, very good discussion. I really appreciate it. Medyo gusto ko yung hiduaan yun ng Mark and Ronald. Parang iba yung mga priorities. Si Mark kasi social media manager. Si Ronald naman operator ng election. So it's a good career mix yan. Thank you so much.